Magandang hapon mga kaibigan. Muli po tayo nagbabalik sa ating backyard. Ngayon nga po ay day 5 ng ating pagpapaligo ng ating mga alaga na may mga kuto. At almost gana po yung ating problema. Halos 5% na lang po yung kuto na ating nakikita dahil straight 5 days po natin silang pinapaliguan ng abo. At doon po sa mga research at mga nabasa ko, mga napanood ko, bale kailangan 7 days daw minimum dahil yung life cycle ng itlog ng mga kuto ay 7 days. So pag itlog up to 7 days siguro mahahatch sila na kailangan natin yun ang ma-wipe out para hindi na bumalik dahil yung malalaki halos wala na, pero yung mga itlog nila na mapipisa yun naman yung lalaki ulit, magsisimula ulit na cycle. Kaya kailangan natin yung masugpo, yung bago pa sila lumaki maalis na natin sila para hindi sila mangitlog at totally mawala na yung ating problema. Bale 2 more days, tapos dun sa pawalong araw paliliguan natin sila ng shampoo para 100% na tuluyan nating mapuksa yung ating problema sa kuto. Bale ito napaliguan uli natin ang abo, itong dalawang to. Bale meron pa tayong 4 na paliliguan. Kaso problema natin, kakunti na yung abo natin. Nag-order na naman ako sa online nung isang araw, bale 5 kilo. Dahil matakaw po sa abo yung ating paliligo. At wala na po tayo dito halos mga panggatong, kaya umorder na po tayo. Dahil yan, makikita nyo, yung ito na lang po natitira sa abo natin na pinaligo, yan. Bali yung dalawa na yun ay inilabas muna po natin, binaba natin dahil sikip sila dito, napakalaki nilang dalawa, sikip sila dito. Tapos nilinis natin yung kanilang plastic matting. Yan. Bale yung 6 lang po yun ang may kuto. Ito namang ating light wala, tapos yung ating mga IG wala rin, itong ating mga BPR wala din, yung ating breeder tsaka yung mga silky natin halos wala din. Kaya yun lang po ang ating problema. Sana magtuloy-tuloy ang magandang panahon, yung init, para sa Biyernes o Sabado tingnan natin, paliliguan natin pag maganda pa ang init ng araw. Sana wala munang bagyo uli o ulan. Ito naman yung ating mga IG nga pala. Yung ating row ay mag 2 months bukas dahil may sila ay May 17. Ano po, napakalaki na ng inilaki niya kumpara do sa pagdating niya dito na halos doble na yung inilaki niya. Nandito po yung ating talaan ng ating stats. Yan, bale yan, July 6 ko po siya huling mineasure, 72 centimeters, 1.5 kilo yung ating stag. Tapos yung ating namang hen isa 1 kilo and 22 grams. Yun namang ating traditional na Pulaco blood ay 1166 grams. Yan po, 65 and 69 centimeters. Yun pong ating row ay akin pong tinimbang kahapon, 1.998 na, halos 2 kg na siya. Bukas siguro 2 kg na siya sa ano niya, sa 2 months niya. Yan. At napaka-saya po natin dahil healthy yung ating mga alaga. Bukod sa mga to, wala naman po tayong issue na may mga nagkakasipon ngayon kahit dumaan yung bagyo. Na ibang sakit wala din naman. Ang issue nga lang natin yung kuto. Yan. At ito nga po pala yung ating
dalawang sisiw. Yun po, oh, malaki na sila, oh. Tingnan nyo po, oh. Nagsisimula na po lumabas yung kanilang feather. Bale, sila po ay June 27, July 11, halos 3 weeks. Unti 3 weeks na po sila. Yan. Exactly 19 days. Dahil July 16 po ngayon, 19 days. Yan. At ito naman po, yung atin nga po palang breeder na blue coco ay atin pong iniipon uli ang itlog. Magta-try po uli tayo kung suswertehin po tayo makarami. Ito po sila, si Yuno at si Yuna. Inipon po muli natin ang kanilang itlog at hopefully ngayong August makapag-produce ulit tayo. Sana lumampas naman ang dalawa. Bale, 4 pa. Hintayin muna natin halos mga 6 pang itlog. At least makasampo bago natin uli palimliman sa ating mga native. Yan. Ito yung ating mga native. Makikita nyo po. Bilog na bilog yung kanilang mga katawan. Talagang hindi po sila pabaya sa sa patuka. Tingnan niyo po. Ito pure native tong isang to. Yan. At saka yung puti na yon, tingnan niyo po, bilog na bilog ang kanilang katawan. Bale, nakakulong na lang po natin dito ay bale 3 upgraded native. At saka po yung ating 4 na Brahma hens. Yun po nakakulong dito. Yan. Ito pong ating 2 itim at saka 2 blue. Ito pong ating itim at saka yung isang blue, dark blue na yun ay 4 months and a half at yung isa naman po ay 5 months and 2 weeks. Yan. Ganon din po. Dahil isang buwan at isang araw lang ang pagitan nila. March 4 and February 5. Yan. Ito po si Choco. Baka dito natin palimliman dahil tako po nitong lumimlim oh. Yan, meron po tayong isang itlog. Mamaya natin kukunin. Yan, napakaganda po ng init. At sana po magtuloy-tuloy pa ng halos mga 1 linggo pa sana para matuyo yung lupa dahil putik na putik po. Pag sunod-sunod po ang pag-ulan, napakahirap kumilos. Yan. At ito naman pong ating sina pipay, pinabayaan na po natin sila dito. Yan. Makikita nyo po. Nandito sila. Yan. Yan. Yan po. Sina pipay. Yan. Sila na po kumakain ng mga damo dito. Yan. Makikita nyo po yung isang may manok po dong isa. Yun po yung pinutulan natin ng pakpak at binalik natin sa kapitbahay para po hindi na po sila makapagdala ng sakit dito. Yan. Ito naman pong ating lights. Ito po ay 3 months na noong July 11. So ngayon po ay 3 months and 1 week. Yan. Ito naman po sina Chiki-Chiki. Sa awa po ng Diyos ay ayos na po. Recover na. Yan. Hintayin na lang po natin na bumalik yung kanyang balahibo dahil halos naubos. Ewan ko po kung bakit naglagas. Yan. Ito ang ating hen. Ito naman ating hen. Oh, ang ganda. Kompleto naman yung balahibo niya. Yan. At isa pa po. Ito pa ang isa nating hen. Yan. Ibang chiki-chiki natin. Kompleto naman ang balahibo. So yan, tutuloy muna po natin ang ating pagpapaligo sa ating mga alaga for the 5th day at hopefully at another 2 days at
mawala na po total yung ating problema sa kuto. So yun na lang po muna ang ating update for today. At mag-aalas 2 na rin po. Magmamadali muna po tayo. God bless po at ingat po sa lahat. Lalo po doon sa dumaranas ng mga matinding pag-ulan ngayon. Maraming salamat po.